Jason Agalos. Jason, di ba ang role mo dito is a lawyer? First time bang maging lawyer in a project? I hope that remains for example. And ma'am, may mga nasasabi, isa sa pinakamahirap na labanan ng isang artista ay yung isang lawyer or attorney. So, paano mo hinarap ang pagsubok ng role mo? Una po sa lahat, thank you sa pagpunta ko sa amin na videohan at kailangan po namin ng tulong. Siyempre po, mahirap gumanap bilang isang abogado kasi hindi po tayo ng mga una kong ginagawa na labas-labas yung emotion. Ito po, bilang abogado ka, wala ka dapat pinakampihan, kailangan makita ng tao na neutral ka talaga, na nandun ka lang sa katotohanan, nandun ka lang sa batas ng mga panig. Gaano kalayo? Kasi di ba board member ka sa tunay na bulan? Tapos dito attorney ka. Anong mas mahirap sa iyo? Ay, may mga pagkakaparehas ko, kaya po ng Europa dito, hindi ko ginagamit namin doon. Pero, yun lang po, yung ang aming naman po, to serve and to protect it. So, parehas lang po. Parehas lang na talaga kami nasa panig kami ng katotohanan at para sa tatay. Ayun, thank you, Mr. Boniente. And next question. So also, the same question to Mr. E.A. Guzman, na masaya ang puso sa mga oras na ito. E.A., pang ilan role mo na to bilang attorney? Ito na lang para mas pinag-ibig. Thank you very much. Maraming salamat po. This is my first time to play the role of a lawyer. Very challenging, pero at the same time, yung challenge na yun is ginagawa kong motivation. And yung paghahanda ko naman po to portray this role is nagkaroon din ako ng mga effects, especially sa mga nuances, and then nanood din ako ng mga movies about cases, and mga court scenes, etc. So yun po yung ginawa kong paghahanda for 11 years. May isang specific akong show na pinanood na parang law series or true It's plan. Hindi kumbaga yung madalas ko pinapanood yung mga court scenes po eh. Yung mga talagang like din sa mga YouTube. Nanonood din ako yung like sa mga pagkatalo. Especially yung recent lang po yung kay Johnny Depp. Yan, yung sa Netflix, pinanood ko siya. And tinapos ko siya para at least meron ako idea. Paano gumalaw, paano magsalita sa lawyer. And since hindi ako pwedeng kasuhan pag tinanong ko to, kumusta ka ngayon, E.A., na malapit ka ng ikasal? Kailan ba ang kasal? Ngayon po wala kang dapat kasuhan dahil talaga namang alam na po at very happy. Sobrang masaya po yung puso ko ngayon. And ang sarap na ipagsigawan na engaged na kami ni Shaira. So, ngayon po siyempre, I would like to take this opportunity na thank you sa ating mga bosses, sa Jeremy, kay Ms. Shaira, kay Ms. Ali, kay Mr. Dennis, kay Ms. Kay, for giving me the opportunity kasi po, ayun po, nag-iipon ako and talagang don't worry po, I'll give my very best sa lahat ng mga proyekto yung binibigay niyo sa akin and thank you for the trust po. Ayun, pero wala naman, kamusta kami ni Shaira, sobrang happy and both sides sa families namin. Sobrang proud sila sa amin kasi finally, nailabas na namin and yung date ng wedding, year pa lang po yung meron. Kasi si Shaira is nag-aaral po po. So ang gusto niya talaga is makatapos sa pag-aaral, which is hindi ko naman sa kanya yun. And this year siya magtatapos and then after that siguro a year pa ayusin namin lahat. Gusto namin palanado, gusto namin maayos. So 2026 is the target year sa wedding po namin. Ayun, congratulations. Hintay namin na 2026. Yes, so thank you very much. Thank you. Yeah, and my last question is Third year na po yun ang pinag-podcast. So, yes. My last question is for Annalyn. Ikaw din, same question, Annalyn. Lalo ikaw, bata mo pa, di ba? Pero abogada ka dito. Ano ginawa mong preparations? May ginaya ka ba o pinanood? Actually, pinanood ako ng Attorney Buyong Bu. Yung lawyer, parang siya case drama series. Oh, okay. Na yung lawyer ko na yun ay
scenes. Naging, And I came from a family of lawyers. sino-sino lawyers? Yung lolo ko po, fiscal. Dito ko, lawyer. Minsan ko, lawyers. Even my sisters, studying law sa San Pedro. Ikaw yung pinangarap ng lawyer. Pinangarap ko po, pero hanggang pangarap na lang talaga siya. Kaya gusto ko lang sabihin sa dad ko na eto na yun, kahit hindi man ako naging lawyer sa totoong buhay, naging lawyer naman ako dito sa show. Pwede nilang ibalik-balikan, i-pause and play. Pero pwede pa naman, bata ka pa naman, pwede ka pa mag-aral. Sana! Anyways, thank you and congratulations po. Thank you. Thank you, Sir Roman. Next we have Mr. Neil Ram. Ito na naman yung bago mong show after ng successful na mga palabas mo before, no? Pero, syempre, ito hindi mawawala. How will this be different from those shows? Kasi parang dito ka lang yung sobrang dinuli or parang mas masakit yung mga ginawa sa'yo dito compared dun sa mga nakaraan. Yes. Una po sa lahat, maraming salamat for being here. Thank you sa inyong lahat for spending your Saturdays with us. And yung sa question mo ng activity, oo, parang mas sa lahat ng nagawa ko, ito po yung isa sa matindi yung mga hirap na pinagdaanan. And at the same time, iba siya sa mga nagampanan ko na po na roles kasi nga lawyer siya dito. So, number one po yun na makikita niyo yung pagiging iba ni Joe Benny dito kasi nga lawyer na siya. And yung mga pinagdaanan niya, na-milk po talaga from saan siya nag-start hanggang sa kung paano niya ginamit yun as a fuel para matupad niya yung pangarap niya. Ayan. Ano lang din yung reaction mo kasi kanina nabanggit ni Miss Jamie na sa'yo pala talaga mismo inspired yung story and they conceptualize it for you. Parang wala namang ibang pwede magbida kundi ikaw. Sobrang pinilig ako, ngayon ko lang narinig yun. Salamat natin, Jamie. Ngayon ko lang narinig na sinabi po ng mga writers. So, sobrang overwhelmed po ako kasi ayun, at laki ng tiwala na binigay niyo sa akin na ginawa niyo to for me. Thank you, thank you. And then, syempre, coming from the success of Abot Kamay, kayo ang susunod, di ba? And yun nga, nabanggit na another new serye. So, eto, hindi ka ba nakakaramdam ng pressure or kasi syempre, ang hirap. Sa totoo lang po, malaki yung pressure. Sobrang laki ng pressure, hindi lang po sa akin, sa aming lahat. Kay Direk, syempre sa production team, sa lahat po ng co-actors ko. But at the same time, I think it's a good pressure naman kasi mas magsisikap kami na magawa rin ng maganda, magampanan ng maayos yung mga characters namin kasi nga yung sinundan namin din is napakagandang show. Okay. Ayun. Paano yung naging pag-aaral mo rin, no? Para magampanan ng mabuti si Atty. Lilet? Kasi yun nga, dito pa lang yung mga ginagamit ng words, yung jargon talaga ng law, di ba? Na legal. Nanood po kami, pinanood ako nila Direk John ng series and pina-attend din po kami ng court hearing talaga with the production team bago nag-start yung taping ng Direk Matias. And every court scene po may kasama kami na lawyer talaga. Attorney Ben, yun po yung tumutulong din sa amin. At the same time po, pag sinusulat nila Ate Jamie, meron din naman silang consultant. And kapag may mga questions kami, kasi di ba mahirap magbitaw ng lines kapag hindi namin talaga naiintindihan. So, tulungan po talaga. Pag may hindi ako naiintindihan, tinatanong ko si Direk Ben, si Direk Joe, si Direk Adolf, and guide naman po na talaga nila kami bawat eksena. Gano'ng katagal bago ka nasanay with your role? Wala po, hanggang ngayon hindi pa rin ako sanay. Hindi pa rin ako sanay hanggang ngayon. So, maganda rin naman na siguro, para sa akin maganda rin po na hindi ako sanay kasi it keeps me on my toes every time kasi kailangan ko talagang pag-aralan. Hindi ko pwedeng sabihin na kaya ko na siyang mali-maliin. Hindi talaga. Mahirap po eh. Yeah. Thank you, Joe. Last question lang po for either Miss Cheryl or Miss Ali kasi yun nga po, coming from the success of Abot Kamay and now may bago tayong menu serye na parang naku-curious din yung mga tao kasi ito yung mundo na hindi masyadong pinapasok pagdating sa soap, di ba? So, pagdating po ba sa afternoon prime, medyo may conscious effort na mag-attend ng mga ganitong klaseng kwento na hahaluan niyo pa rin ng drama pero merong parang educational aspect doon sa hindi pinapasok na world usually.
GMP actually hindi lang siya sa afternoon soaps. I think it's the brand of GMP drama. We're always conscious to inject yung mga culturally and socially relevant issues. So I think yun ang tatak ng GMP drama. Hello, ayun. How do you think po na etong bago niyong show, how will it replicate siguro the success of Afternoon Prime and, of course, Abot Kamay? How will this replicate sana yung success? Well, we hope it's going to run as long as Abot Kamay na Pangarap is running now. Si Abot Kamay na Pangarap has been on air for more than a year. So we hope to replicate that success in Attorney Lilith appearance. Thank you po and congratulations. Yes, Miss Annie. Ako yung pangarap namin tinatawag na yung rocky-rocky yung Kamay, which is a medical story. It's going to be a chance. And what we're so lucky na yung GMA management as extended Abot Kamay ang future, para maabot na nila ang medical chance and yung medical chance. Yung people, at the end, ano na nila ang Kamay or surpass. So extended po pala ulit ang Abot Kamay. Congratulations po. Thank you, Sir James.